So what's up mga boss, isang mapagpalang araw na naman po muli sa inyo lahat. Boss Noli Vlog po ang inyong lingkod, nagbabalik. Welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. Mga boss, ngayong araw po tayo ay magsiselect o pipili ng ating mga offspring, yung mga na-breed natin na anak ng imported. So paano ba tayo nagsiselect ng tama dun sa ating gagamitin para sa future broodstag. So gagawin nating materials mga boss. So ito, marami nagtatanong sa atin, kahit kayo naman nakikita nyo rin kung paano ako nagsiselect, at saka dun sa mga previous vlog natin na nakikita nyo kapag tayo pumupunta. So mga boss, sa dami na po kasi ng manok na dumaan sa ating kamay, so kahit papaano medyo nagkaroon tayo ng kahit papaano konting knowledge kung paano yung pag-selection dun sa mga manok na kinukuha natin. So ang pagpili po ng gagamitin na future broodstag mga boss, medyo sensitive lang dahil kasi ito po kasi yung gagamitin nating foundation kapag ka po tayo ay magbi-breed. So napaka-importante po na kapag ang pipiliin yung manok na gagamitin sa breeding ay dapat po may magandang katangian. Hindi man siya perpekto, pero dapat meron kayong maganda na magugustuhan nyo. So dapat yun ang pinaka-importante sa lahat mga boss. Dapat yung isi-select nyo, may makikita kayong maganda na gustong gusto nyo sa kanila, and then para no sa ganun, yung gusto nyo na nakikita katangian na makikita nyo dun sa pipiliin nyo na gagawing broodcock o inahin, ay maipapasa nyo dun sa kanyang ianak. Huwag po kayong pipili na kapag ka ang gagamitin nyo ay hindi nyo gusto. So ang mangyayari nyan, magsisisi lang kayo in the end. So bago natin na umpisahan ang pagsiselect mga boss, kung bago pa lang kayo na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, inimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kayo at mag-share, and then hit yung ating notification bell na sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So umpisa natin mga boss ang pagsiselect ng ating future broodstag. So mga boss, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. So tara, samahan nyo po ako. Yung mga stag natin na hinarvest natin na anak ng mga imported natin. So magsiselect tayo yung gagamitin natin na future broodstag. So ito yung pinaka maselan dito mga boss, kahit naman sa mga malalaking farm. So ito yung panahon na kapag ka po sila nagsiselect, kailangan yung mandatory kasi mga boss, para sa pagtatanim lang po yan kapag ka po kayo ay pangit yung binhi na itinanim nyo, wag po tayo mag-expect na maganda yung magiging kalalabasyon ng ating aanihin. So dapat ganun din sa mga sa pagsiselect ng mga gagamiting breeding materials. So dapat maganda yung gagamitin nyo, and then isi-select yung mabuti is either na dapat nandun yung magandang physical attribute nila. So kasi mga boss, kagaya nung nasabi ko kanina, dapat kapag po kayo nag-select ng gagamitin nyo, meron sa kanila nakatangian na gusto nyo. Kahit man yung ibang katangian ay hindi nyo gusto pero mas maganda,
kung perfect ay gustong gusto nyo lahat. Nasa kanila lahat yung gusto nyo. So tara mga boss, at samahan nyo ako, magsiselect tayo. So mga boss, ito yung mga stag na pagpipilian natin. Medyo 3 piraso lang sila mga boss, kasi nga ito yung first breed na napalabas ko dun sa pure na 20k Kelso. So inarbest na natin sila dahil masyado silang hyper dun sa kanilang range. Nagkakasiraan na, medyo masisira na yung kanilang mga balahibo, hindi yung kanilang mga pa, dahil nga sila ay nagpapaluan na. So ito mga boss ay ang unang palabas ko ng pure 20k Kelso na na-acquire natin dun sa US kay Slick Lizard. So ito ay napunta kay Boss Norman Mendoza ng Asbok, yung isa mga kapatid nito na pure. So bilang pasasalamat, ibinigay natin yung isa. Siyempre kahit sino naman dun sa mga nagbi-breed, kapag unang anak, siyempre di ba, kahit kayo man mga boss, hindi nyo pinapakawalan basta unang anak. Nga yun yung kasabihan ng mga sabungero, basta unang anak, hindi muna yan inilalabas. Sa atin, dahil si Boss Norman matalik nating kaibigan, siyempre tumatanaw lang tayo ng utang na loob, dahil siya mismo yung tumulong sa atin para makabili tayo ng manok sa Amerika. Boss Norman, shout out po sa inyo. Lagi kang mag-iingat dyan sa Amerika. So sana sa susunod ibang bloodline naman ang pa-import natin dito sa Pilipinas para sa akin. So mga boss, ito yung first selection natin. So ito mga boss, papakita ko sa inyo kung paano tayo nagsiselect ng ating gagamitin sa future brood stag sa ating breeding. So ito mga boss, unang-una, syempre nandun na yung considered na dapat yung bloodline ay solid. So wag po kayo magbe-breed ng chapsoy mga boss. And then mas lalong-lalo na, wag po kayo magbe-breed kapag ang bloodline lang gagamitin nyo ay hindi nyo alam. Kasi mga boss, parang sa tao lang yan kapag ka hindi alam yung dadaanan, maliligaw. So ganun lang sa breeding mga boss. Kapag hindi nyo alam yung klase ng bloodline na i-breed nyo, magugulo lang yung buhay nyo mga boss, magugulo lang yung breeding nyo. Kaya dapat yun yung unang-unang i-consider nyo. Alam nyo yung bloodline ng i-breed nyo. And then sa pagsiselection mga boss, so dapat unang-una titingin kayo sa mata. So dapat medyo dark orange, o mas maganda kung pula. So sa stag naman kasi mga boss, medyo late na dark yung mata niyan. Either meron naman na natural na dark na talaga. So dapat isa yun sa i-consider natin. So dapat yung kanilang mga feather, dapat mga boss maganda. Yung kanilang buntot, so dapat 45 degrees, yan, balansyado. Tapos titingnan nyo yung kanilang katawan. Dapat unang-una maganda yung kanilang buto mga boss. Paano ba tinitingnan yan? So dapat lawit yung kanyang pitso. Yung ibig sabihin, kapag magandang buto, yung matigas ang katawan, na buka at may balikat. So yun po yung dapat na unang-unang i-consider nyo mga boss. Dapat may balikat. Kasi pangit po kasi kapag gumamit kayo ng material na walang balikat, malaki ang balakang. So ang iaanak niya mga boss, ganun din. Kasi mga boss, through my experience, sa tagal ko nagbi-breed, ganyan po yung mga na-experience ko, na mga na-encounter ko. Mahaba ang katawan,
malaking balakang at walang balikat. Either magaling naman sila, siyempre nadadala ng bloodline, so nandun pa rin yung kanilang power. Kaya lang pagdating sa picture cock, alam nyo naman mga boss, lalo na especially kapag kayo nagmamarket, mahirapan kayong i-market yan, lalo na kapag ang buyer nyo magaling sumipat. So dapat i-consider nyo yan, physical attribute. Tapos yung kanilang ang mga paa mga boss, yan. So kung maigsi yung kanilang pinakabinte, ganito mga boss, sa pagpili, paano mo malalaman na maganda yung kanilang station or sasabihin natin na balansyado. So kung maigsi man yung kanyang binte, yan, maigsi man yung kanyang binte, kinakailangan mga boss, mahaba yung kanyang pinakahita, yung kanyang pinaka drumstick, dapat mahaba yan para maging balanse. Pangit po kasi kapag maigsi na yung binti, maigsi pa yung hita, so ibig sabihin low station yan. So dapat balanse siya, maigsi man yung hita, maigsi man yung hita, mahaba yung binti, o baligtaran, maigsi yung binti, mahaba yung hita. Ganun po sa pagsiselect. So mga boss, ito yung pangalawang isi-select natin. So ito ay napakaganda niya mga boss. Kaya lang medyo ito yung sinasabi ko kanina, na pag maigsi yung binti, dapat mahaba yung hita. So ito sobrang haba ng hita niya. Sobrang haba ng hita niya. Tapos maigsi lang yung binti. So ito yung sinasabi ko na dapat balanse. So ito po ang maganda sa kanya. Kung makikita nyo yung mukha niya, ayan, barakong-barako na. Ito yung sinasabi na early matured mga boss. Ito po ay, ang edad nito ay nasa 5 months. 5 months old mga boss, kaya hinarvest na natin. So tine-check natin siya. Napakaganda ng katawan niya, maganda yung buto, malapad yung balikat, wala siyang balakang. So ito yun. Kaya lang hindi pa tumutubo yung kanyang buntot, gawa nung sa range siya ay na feather picking. Pero sa akin mga boss, pasado po ito. So ayan, pasado ito na gamitin para brood stag. So ganyan tayo mamili. So ito yung isang pagpipilian natin mga boss. So ito mga boss, ito po ay two-way cross. Imported ang nanay niya, 20K. Tapos ang tatay nito ay Raptor. Ay baligtad. Ang tatay nito pure na 20K imported. Ang nanay nito ay local Raptor, pure Raptor sweater na nanggaling sa red. So ito mga boss, sa atin minsan gumagamit tayo ng two-way. Kaya lang kapag gumamit ka ng two-way, dapat ang gagamitin mong inahin sa kanila pure, na sa ganon hindi na lumayo o lumaki pa yung kanilang bloodline. Kasi mga boss, kapag po nag-breed kayo two-way and then i-breed nyo sa two-way din, so ang mangyayari yan, chapso yan labas. So lahok-lahok na siya mga boss. Kaya dapat kapag gumamit kayo ng two-way na broodcock, dapat pure yung ibibigay nyo sa kanila, para ang maipapalabas nyo 3/4, 1/4. So ganun lang yung pagbuo ng bloodline mga boss. So ito two-way, hindi siya papasa sa atin kasi nga wala siyang ganong malaking balikat, pero magandang itsura niya, high station siya. So ito, ganito po tayo pumipili ng gagamitin nating tingnan nyo mga boss, ang ganda niya, ang ganda niyang manok. Pero pagdating sa selection na gagamitin pang material, hindi po siya pasado sa atin. So ganun lang mga boss. Sa pagpili ng gagamitin na sa breeding, so dapat maging maigpit kayo sa pagsiselect. Kasi mga boss, lagi kong sinasabi sa inyo, kagaya nung una pa lang, kung ano yung gagamitin nyo, kung ano yung itatanim nyo, ganun din yung aanihin nyo. So kapag pangit yung ginamit nyo na materyales,
natural, pangit din yung magiging offspring nila. So sa pagbibreed naman mga boss, pwede kayong gumamit ng medium station, pero sa akin ideal talaga medium station. Hindi po tayo gumagamit ng masyadong malaking manok. Either pwede naman yan, depende sa inyo yan, optional nyo yan, optional. So nasa sa inyo yan mga boss. Pero sa atin dapat kapag gumamit tayo ng malaking broodcock, ginagamit natin maliit yung inahin, nang sa ganon magsalubong sila. Yan yung in-advise sa atin nung isang master na breeder na si Mr. Patrick Puno. So dapat kapag magbibreed ka, kung malaki yung inahin mo, dapat maliit yung tandang. Kung malaki yung tandang mo, dapat maliit yung inahin. So dapat wag parehas. Dahil kasi ang sabi niya, kapag ka parehas na perfecto, kapag ka ibinread mo, reject ang lalabas. Yun ang sabi niya, according po sa kanya. Pero sa atin naman, kahit ano pa man yan, basta sarili nating breed, okay yan. So siniselect na lang nating mabuti. So yun lang mga boss, dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Sana lang nakatulong tayo dun sa mga nagtatanong sa atin kung paano tayo nag-select, and then paano ba yung tamang paggawa nung gagamitin natin na mga future na materyales. So yun lang mga boss, kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kahit mag-share, and then i-hit yung notification bell. So yun lang, maraming salamat po mga boss, at good luck po. I know is not